Mga kaibigan, tayo po ay kinapanayam ng IBC 13 kanina pong umaga. At tingnan niyo po kung paano po latagan ni Silver Voice TV ng Facts ang pagpapabiktim ni Milan Milindo kahapon at kung paano po siya nasunog sa kanyang sariling mantika. Panoorin po natin ito. At ngayon naman nasa linya natin si Mark Anthony Lontayo aka Silver Voice TV upang pag-usapan namin, talakayin namin ang mga pinabubulaanan niyang mga pahayag ni dating IBF World Boxing Champion Milan Milindo. Mark, good morning. Sir Bill, magandang umaga po at isa pong pagbati sa lahat po ng nanonood ng inyo pong programa. Hello po Sir Bill at isa pong karangalan ng makasama po kayo ngayon. Okay, maraming salamat. Paano ba nagsimula itong issue sa pagitan ni Milan Milindo at ni Carl James Martin? To be honest, Sir Bill, I watched your interview yesterday kay Milan Milindo po. So yung sinasabi po niyang parang wala naman daw silang gusot ni Carl James Martin at wala naman daw silang problema, pinalaki lang daw ng mga vlogger. Actually, Sir Bill, that's true. Wala po talaga silang problema ni Carl James Martin kasi wala naman po sa kanyang ginagawa and walang pakialam si Carl James Martin sa mga banat niya. So we don't understand kung bakit po nagsasalita siya ng ganun sa social media kay Carl James Martin. Okay. And for him to say na, ay, social media game lang naman ito. So bakit pinapalaki? Milan Milindo needs to understand, Sir Bill, that he is a public figure. Totoo. And whatever he says, ipipick up po ng mga sports vlogger na yung mga kaibigan po natin. And isa na din po ako doon. And bilang Carl James Martin is under MP Promotions banner, so doon po kami nag-react. So saying that Carl James Martin is an easy work and knowing that there is an offer for Milan Milindo way back 2023, I learned that from Pinoy Boxing Prodigy, isa ding boxing manager na vlogger din. So sabi niya, the camp of Carl James Martin offered Milan Milindo na maglaban sila, and then Milan Milindo rejected the offer and then he opted to fight itong Thailander yata. Okay. So hindi ko maintindihan kung bakit niya sinasabi ng easy work, and at the same time umatras naman pala siya sa laban kay Carl James Martin, Sir Bill. And ang nangyari po diyan, Sir Bill, when he got exposed na meron naman palang offer sa kanya, hindi siya lumaban. So, ang ginawa po niya doon is, sabi niya, okay, sige, nagbigay siya ng amount, Sir Bill. Sabi niya, bigyan niyo ako ika ng 500,000 pesos and I will expose your boy. Tatanggalin ko siya sa rankings. So, for us, it's no, talagang disrespect na po yun. So, I actually spoke directly to Sir Sean Gibbons. So, Sir Sean, there's an offer or an opportunity siguro for Carl James Martin. Kasi po ang plano ni Sir Sean, Sir Bill, no, while waiting sa laban ni Naoya Inoue and Nakatani, kasi they will be fighting early this year, and after that, sabi daw po ni Mr. Honda, Naoya Inoue will now move to 126 regardless of the result of his fight against Nakatani. Okay. So after that, he will be vacating his titles and Carl James Martin will be fighting for the WBO. Okay. Yung isang belt ni Naoya Inoue na mababakante. So sabi ang plano po is while waiting, baka isang laban pa dito si Carl James Martin sa Pilipinas. Okay. So ang sabi namin, pati nung matchmaker namin si Anthony Arrieta, baka ito pwede yung Milan Milindo. So sabi ni Sir Sean, wala naman siya kino-confirm, pero sabi niya, well, seems like a good number yung hinihingi niyang presyo. And then, when Milan Milindo knew about it na may possibility na posibleng makasa, sabi naman niya, pakagat ko lang yan, pain ko lang yan. 500K is cheap. Give me 5 million. So for us, Sir Bill, akala ko ba easy work si Carl James Martin? Ngayong pagbibigyan ka na, magja-jump ka naman into another number which is bigger. 5 million, hindi naman po siya nakatungtong sa ganyang purse. No disrespect to him, kasi alam ko po yung may idea din po ako sa mga purse niya. Lumaban din siya sa top rank, hindi naman siya nakaabot ng ganong purse. So parang parang presyong ayaw. Opo, presyong ayaw, Sir Bill. And ano po ba yung mga all-Filipino na World Championship, kahit World Championship, Angkahas versus Sultan, Jerwin Angkahas got 75 grand and Jonas got 20 grand. Magkano yon? That's around 4 million something lang for Jerwin and 1 million pesos for Jonas Sultan. And him demanding a purse much more bigger than a world title fight, that's parang sinabi niya na din na ayoko namang lumaban eh. Sana sinabi niya na lang.
Okay. Yun po. What about no, what is your exact affiliation with MP Promotions? Well, ako po ay pinagmamalaki po ko po ako po ay assistant ni Sir Sean Gibbons. Great. Some of Okay. our friends in the media is calling me parang chief of staff, some are calling me parang Okay. go-to guy, Mm-mm. parang gano'n. Pero masaya na ako na tawaging assistant ni Sir Sean Gibbons. At the same time, ring announcer din po. Yun po yung Yeah. pinaka-original na ano ko naman. Okay. So, ngayon, lumaki na yung issue at nung una sinasabi niya, nagbibiro lang siya na easy work. Pero doon sa mga pinadala mong mga screenshot, parang ilang beses niyang sinabi. So Yes that po. means it does Kasi not sound like a joke. yes sir, kasi ang sinabi niya kahapon Sir Bill, pinanood ko yung interview niya sa inyo. Sabi niya parang pinost lang daw ng isang coach, nag-comment lang daw siya. So Okay. kung yun lang yung ginawa niya, maaring palagpasin pa. Baka sige, okay. Although him being a public figure, that will be too impossible. Lalaki talaga Okay. yun. Pero ang dami po niyang sinabi. Oo. Pinoprotektahan daw ng promoter si Carl James Martin. Tatanggalin niya daw si Carl James Martin sa rankings. I-replace daw niya si Carl James Martin sa kinalalagyan niyang rankings ngayon. At lahat po ng comment niya yon, bago siya mag-end dun sa kanyang mga comments, may easy work lagi. Easy work lang yan. Easy work lang yan. Tapos sinasabi niya pa na the camp of Carl James Martin needs to respect me. Mhm. Parang dinidemand niya because I'm a former world champion. Okay. Shout out kay Milan Milindo. Act like one and Okay. you will be respected. Okay. Hindi porket former world champion ka Milan, talagang naka-template na 'yung respeto sa iyo ng boxing community. You have to act like a former world champion Okay. and guide this new up and coming fighters like Carl James Martin para respetuhin ka and don't disrespect it like easy work lang yan. Sige, ay, naku, tatanggalin. Kasi ang first question dyan, Sir Bill, kaya pa ba niya ng 122? Mhm. Yun ang question dyan eh. Ang nakikita ko, ito sa video, ang laki niya eh. Oo. Okay. Ay, paano naman napunta sa mga appendix operation at nakawalan ng buhok ni Milan Milindo yung usapan? Ito po, meron po kaming syempre ang boxing community, Sir Bill, is napakaliit lang po. Mhm. No? Yung mga kasama niya sa gym sa Cebu, kinontak ako. Mhm. So sinasabi nila na hindi ko na lang din sasabihin yung mga issue nila kay Milan na medyo opinionated nga daw or something. Mhm. Sinasabi nila ito SB, ganito yan na ano daw siya, may operation daw siya sa kanyang appendicitis. So okay, siguro nagpapalakas lang ng channel, at the end of the day hindi naman lalaban, baka gusto niya lang ng mas malaking engagement. Kami pa yung pinagbibintangan niya na ginagamit daw namin siya and yung mga kaibigan naming vlogger para daw i-content. Milan, nananahimik kami. Nananahimik kami. Ikaw yung gumawa ng issue. And again, always remember this, Milan. You are a public figure up until today kahit hindi ka na world champion. Public figure ka. And kahit anong sabihin mo, whether it is positive or negative, kakagatin ka ng media, ng mga vloggers, kasi public interest pa rin yan sa boxing community. So kung gusto mong hindi ka pag-usapan, siguro maging privado kang tao. Alis ka sa social media. Kasi ayaw mo palang pag-usapan ka at i-content ka. Yun ang isang, 'di ba, may pros and cons sa pagiging public figure eh. Mhm. So kung ayaw mo palang pag-usapan ka, siguro might as well layo ka sa social media. Alright. So, Diba? given all of that, what are the plans ngayon for Carl James Martin? He needs maybe a tune-up fight tapos lalaban na siya ng world title? Kasi he really po, deserves Sir it. Bill. And yes. And ngayon po, as of this moment, syempre inaantay pa din namin yung pagdating dito sa Pilipinas ni Sir Sean. Busy lang ngayon si Sir Sean Gibbons, ang MP Promotions President. Mhm. And we will be processing, ito pong, nagkausap na din naman sila si Carl at si Sir Sean. Kasi nag-expire na yung contract niya, so i-renew lang Sir. So mga Okay. bagong plano, Okay. kayong mga future plans kay Carl James Martin. Pero initially, by mouth, nagkausap na po sila regarding a world title fight this year po, 2026. So, hindi totoo yung mga lumabas 2-3 weeks ago na lilipat sa ibang grupo si Carl. Hindi po, yung kabila din po nagpapalabas nun. Even si Champ Mark Magnifico Magsayo, sinasabi nila na ano na daw, wala na daw. Ano wala sa grabe yung plano ni Sir Sean kay Champ Mark, and lagi po Of sila course. magkausap. Yes, oo. Itong mga ito lagi na lang humahanap na lang ng ibabalita din naman kahit fake news. Mhm. So ito po yung mga mga flyby na mga vloggers na bigla na lang nagsusulputan eh.
without, 'di ba, parang wala namang facts, wala Mm. namang ebidensya, wala namang credible source, magsasalita sila ng ganyan. Pag tinanong mo, hindi, may posibilidad lang. So, Mm. bakit mo ibabalita kung kung Clickbait wala ka lang. naman palang facts? Clickbait lang. Yes, yes, Sir Bill. Oo. Well, given what these boxers have been through, no, particularly Mark Magsayo na natenga Opo. siya sa Ala Promotions, then he tried to self-promote, and I covered that fight. Um, Opo. what do you think can be done on this side, no, sa Pilipinas para maprotektahan yung mga boksingero natin? Well, sa tingin ko naman po ngayon sa ginagawa po ng Games and Amusements Board naman, I think talagang ano naman po, nasa maayos naman pong mga kamay, although may kaya pa tayong ma-improve, no, sa ating pong mga boksingero o sa lagay ng boxing in general. Pero sa tingin ko, Sir Bill, no, having a Sean Gibbons now na Yes. tumutulong sa mga Filipino boxers, napakalaki pong advantage. Na alam ko yan, Sir Bill, kasi na matagal na kitang napapanood eh. So, I think yung dating sistema ng Philippine boxing, it's so hard for Filipino fighters to True. fight even sa Amerika. Kung hindi lalaban si Sir Manny, wala tayong makikita mga Pinoy na lalaban sa Pacquiao undercard. Totoo. Eh ngayon po, almost like siguro every month or every other week may lalaban na Pilipino sa Amerika, sa Japan, kumbaga, we already have the connection now. So, sana let us all be grateful, magpasalamat na lang tayo dahil mayroon na ngayong Sean Gibbons na tumutulong sa mga Pilipino, and with his connection, with his influence sa international boxing community, mas madali na ngayong na-expose and na-rank, nalalagay sa ranking dahil napapansin na ang mga Filipino fighters na aano na agad sa radar ng mga sanctioning bodies, unlike before. Mhm. So, yung iba diyan, 'di ba, kesa naman hilahin pababa yung mga up and coming fighters, siguro be proud na lang na ito sila ngayon. May mga greater opportunity sila para gumawa uli ng kasaysayan sa kanila namang sarili at para sa ating bansa. Alright. So, maraming salamat sa paglilinaw mo, Mark, at keep Opo. us posted on the developments regarding your boxers. Alam niyo naman kami dito sa Hardball, basta makatulong sa atleta. Yes po, Sir Bill. Alright, maraming salamat. Si Mark Anthony Lontayo, Silver Voice TV. Yung kanilang panig tungkol sa issue kay Milan Melindo.